Welcome to another stock market analysis video, and ito yung mga stocks na pag-uusapan ko for today. So punta na muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So the last time that I did a stock market analysis video, yung naging basis ko nun is yung January 5 na candles. So during this time nga, yung nangyari is nakapag-breakout yung PSEI dito sa malaking consolidation na ginagawa niya, no? So may magandang follow-through na nangyari, pero napigilan siya nitong 6.2 up to 6.289, no? Or 6.3 na level. That's why nagkaroon ng resistance. But fortunately, for the rest of the week, tuluyan niya na ngang ginawa yung breakout sa 6.3, tapos hindi na siya nagko-close below, no? Pero medyo hirap pa rin na makalagpas as expected kasi syempre tuloy-tuloy yung run-up niya or yung rally na wala masyadong retracement na grabe, no? So, during this period kasi, yung December 1 to December 4 lang yung nangyaring pullback. Tapos, yung December 17 to December 19. But regardless, nasa loob pa rin siya nitong consolidation, no? So, kung titingnan natin, talagang na-absorb pa rin yung retracement na yun. So, yung scenario nga na mas gusto ko sanang mangyari is mag-consolidate pa yung PSEI ng mas matagal. Tapos, dito na siya mag-breakout, no? Either end of January or first week Feb. But, since sobrang lakas talaga ng market, no? Mas nasunod niya tong early scenario na kung saan nag-breakout talaga siya even before having a consolidation. So, I'm going to remove yung mga consolidation niya dito sa baba. And since hindi niya na rin naman ginawa itong consolidation na to, so tatanggalin ko na rin. So, syempre, yung naging galaw ng PSEI this trading week, no, this past trading week, maganda talaga. At sabi ko naman, kapag nakapag-close na siya above ng 6.3, andito na talaga tayo sa bullish territory, no? Tapos, ang importante na lang talaga is hindi siya bumalik sa ilalim na mag-close pa below sa level na to, no? Kasi pag nangyari yan, di natin masasabi kung pupunta pa siya sa ilalim or magko-consolidate na lang dito, no? So, parang ang lalabas nun, magke-create siya ng double top, no, pag nag-fade itong breakout niya na to. So, ang pinakamagandang gawin talaga ng PSEI is definitely to move higher na talaga or mag-consolidate na naman ulit before moving higher again para ma-solidify na talaga yung 6.3 na level, no? So, hindi magiging maganda pag nag-pullback pa siya dito sa 6.2 pababa kasi very good support na to, yung 6.2 to 6.3. Although, I think malakas na talaga na support kahit yung 6.2 below kasi nakaabang na lahat ng MAs. Mas gugustuhin ko pa rin na hindi niya na talaga i-revisit yung area na to. So, let's look towards the left kung ano yung mga possible resistances na tamaan ng PSEI, no? Very obvious itong around May tapos July na candles niya nung 2025. So, may double top, no? So, ibig sabihin, around 6.5 yan to 6.6 na price level. So, mas maganda talaga na mag-consolidate pa yung PSEI before niya i-test to. Kasi kung dire-diretso siya ngayon dito, mas tumataas yung chance na magkaroon pa ng sell-off, no? Kasi walang pahinga na dire-diretso yung pagtaas niya and may mini pullbacks lang na dalawa. So, pag tinamaan niya to agad, baka ito na yung mag-cause ng grabing retracement. So, at least, no, consolidate here or siguro mas malaking area dyan before niya i-test. And definitely, pag nag-close na siya above ng 6.6 level tapos hindi na pumunta sa ilalim, then I definitely say bull market na yan talaga, no? So, let's see this coming trading week or for the rest of the month kung kaya bang gawin ng PSEI na umabot sa 6.6 na level. So, for the first stock na pag-uusapan natin, that's JFC or Jollibee Foods Corporation. So, for JFC, no, before ko pag-usapan yung mga key levels at mga drawings dito. So, onting lang, no, stock commentary regarding what happened, no, this past trading week. So, if you're new to the stock market, no, sa Philippine stock market, you might know, no, Jollibee Foods Corporation is a Filipino-owned company. At nagsimula sila na magkaroon ng Jollibee na mga restaurants and then eventually they were able to acquire certain brands na maging part ng company nila. Yung mga example dyan is of course yung Chowking, no?
So, nabili nila yan sa ibang ownership, no, napunta sa kanila. Ganun din yung Mang Inasal. And also, non-restaurant na mga businesses like Red Ribbon. So, marami pang iba na na-acquire sila. And eventually, no, for the past few years, yung Jollibee kasi, you could say naging aggressive sila pagdating sa expansion, na nag-decide sila na mag-acquire ng mga brands na hindi lang kilala sa Philippines but also in the international level. So, dito pumasok yung acquisition nila sa Smashburger, no, Coffee Bean and Tea Leaf. But the thing is, when they started acquiring itong mga business na to for expansion and growth, nag-bleed itong mga company na to kasi hindi sila ganun ka-profitable, no? So, isipin mo ba naman, Smashburger, di ba? Ilan bang mga burger restaurants yung sobrang ganda at sobrang galing? So, grabe yung competition dyan, no, sa ibang bansa. And then, ganun din dito sa Coffee Bean and Tea Leaf, no, na mga coffee companies or mga cafe, no? So, ayan pa lang, Starbucks agad, naisip mo na kaagad na kalaban nila. So, itong mga companies na to and several pa na na-acquire nila, mahina talaga yung naging galaw, no? So, kung titingnan natin yung buong chart ng Jollibee, kung titingnan natin sa bigger picture, no, yung highs ng stock na to, yung around 300 to 330 na levels pa. Tapos, despite the pandemic drop, tapos nakabawi na somehow yung economy, never na silang nakaabot ng 300, no? So, yung highest na nagawa nila is around 270 to 80 levels na lang. Kasi nga, despite the domestic business, no, yung Jollibee doing good, yung mga international brands, yung mga na-acquire nila na companies, hindi nagiging maganda yung galaw. So, wala masyadong improvement, kaya hindi nila nababalikan, no, yung mga prices na highs nila before. Which brings me to what happened this past trading week. So, meron kasi mga previous drawings dito eh. So, tatanggalin ko lang muna lahat. And nakikita nyo itong move na to, yung January 6, no? So, that's an increase of around 14% by the start of the trading week. But compared last week, tapos kung saan siya nag-close, ito nga, yung around 12%, no? So, ang naging reason kasi nito is because Jollibee made an announcement, no? Nagkaroon sila ng disclosure na kung saan by 2027, they will create a spin-off of the company. So, hahatiin nila in a way, no, yung Jollibee Foods Corporation into a company na Jollibee dedicated lang dito sa Pilipinas. So, andito yung mga domestic brands nila, no, yung pang-Pilipino lang talaga. And then, they will be creating a Jollibee as an international company. Tapos, ililist pa nila sa US. Tapos, ang portfolio ng companies na yon is yung mga international brands na nila. So, ang mangyayari, focus lang yung Jollibee dito sa PSE na puro lang Mang Inasal, puro lang Jollibee branches, no, Red Ribbon, at kung ano-ano pa, Chowking, ganon. And yung international na company nila na ililist sa 2027, andun lahat ng mga nagbi-bleed na mga companies na walang improvement, no. So, yung risk, ilalabas nila dito sa Philippines, tas ang magre-risk dun sa international brands nila is, syempre, mga international investors din. So, syempre, yung local investors, no, local traders, nakita yon as a positive. That's why talagang lumobo yung stock tapos nag-increase ng 10%, no, in a span of a day. Dahil nakikita nila na mas magiging profitable at wala nang babawas dun sa income na nakukuha ng Jollibee, kasi ang nangyayari, yung income ng Jollibee dito sa Pilipinas, yung nagso-support doon sa expansion at growth na masyadong risky for the international business side of things, no? So, kung ibabalik ko yung drawing na ginawa ko dito, so December 3 kasi nung last kong napag-usapan yung Jollibee. And during this period nga, yung ginagawa ng Jollibee is naglalaro lang siya dito sa consolidation. Tapos, yung support is around S2 to S3. So, ina-anticipate ko na since nagkaroon ng breakdown, pwede siyang bumaba further. And umabot naman yung price ng 172.70. But I guess very strong support na itong 169 to 170 na area. That's why hindi niya na inabot. And then eventually, eto lang, no, nagkaroon lang siya ng move up pero nasa loob pa rin siya ng consolidation. Up until this trading week na kung saan nag-breakout nga siya dito sa levels na to, no. But I mentioned nga nung last time na napag-usapan ko yung JFC, it's very important na mag-close siya above dito sa 210 to 11 area, no? Kasi ito kasi yung key level niya,
na resistance kasi grabe yung support dito before dahil andyan nagkaroon ng malaking consolidation, no? Dito yung double bottom sa 210. That's why despite the good news, no, nung January 6, nung January 7, hindi siya nakapag-close above this level. So clearly, resistance talaga tong R3. Ang maganda lang, may catalyst na tong Jollibee tapos nakalabas na siya dito sa trend line, no? At nag-close naman siya above 200. So tatanggalin ko na tong mga drawings ko since I'll be updating it. So tatanggalin ko to, eto, and this R3 is going to be the immediate resistance niya na ngayon sa R1, no? Tapos, itataas ko lang towards this level kasi ito na yung swing high niya. So, magiging range yung R1 resistance from 210 to 214.7080. And itong R2 na resistance, it looks like nagiging support na siya. And ito yung previous na swing high niya sa 200.80, no? So, ibig sabihin, ito na yung nagiging support na level niya. So, I'll treat it as a range also. So, S1 to, no? And I believe 200 psych support din yung nagiging reason kung bakit hindi siya bumaba ng 200, no? So, for the short term, I think yung JFC will make a consolidation around this area. And I guess, isa pang catalyst na lang na inaantay nito para mabutas talaga ng tuluyan yung 215 na investors probably need more disclosures or need more positive statement, no, kung ano talaga yung gagawin nilang plan. At kung ma-perceive yon as a positive ng investors, definitely JFC will go up at magbe-breakout dito. But any negative news, no, negative catalyst can of course make the stock break down dito sa S1. And pag nangyari yon, I think the next support is around this level, yung 190.30 na area. So ayan ay magiging S2. So, this means yung previous level dito sa baba, ito na yung gagawin kong S3 and then S4. So, yan yung mga key levels for JFC, no? Dapat itong trading week makalagpas na siya dito sa 215 na price area. So, next up, nickel. So, for Nickel Asia, medyo matagal na simula nung napag-usapan ko yung stock na to. So, around first week of October pa. So, that's already 3 months in. And one thing that I've noticed, hindi niya masyadong inintindi yung S1 at S2 na support. So, naglaro lang siya dyan sa mga levels na yan. At hindi rin siya ganun katagal, no, na nagstay dito sa consolidation na to. So, nabutas niya, no? But, dito sa S3, dito talaga siya nakahanap ng support. As you can see, pumunta siya dito nung November 5, tapos bumawi, no? So, tatanggalin ko tong S2 and itong level na to, I'm going to treat this as a support still, pero hindi ko muna lalagyan ng number kasi maghahanap pa ako ng ibang support areas. And then, yung R1 is 4.05, no? Ito kasi yung 52-week high niya, yung October 6 na candle. Nag-breakout siya dito, tapos nag-resist yung R2. And then, eto nga, no, saktong-sakto, yung na-plot ko na R3, dyan talaga nag-resist yung stock. Kasi kung pupunta tayo towards the left, ayan yung mga previous resistances niya, no? So, nagkaroon lang ng role reversal, that's why. So, ibig sabihin lang naman, yung R2 level na to, syempre, ayan na yung support niya, no? Yung S1, dahil nalagpasan niya na. And this R1 level is already the S2 since previous resistance yan at nalagpasan niya na. So, S2 yan para sa akin. And this level here, I can treat already as S3. So, may double bottom dyan. So, around 3.45, no? Ibig sabihin, yung previous na S3, ito lang yung gagawin kong S4 niya. So, what's next for nickel? It's either magko-consolidate siya sa level na to or pupunta pababa yung price at ititest niya itong S2, no, para ma-confirm yung role reversal kasi resistance pa lang to tapos hindi pa niya natitest. So, itong R3, magiging na tong R1 and then the next possible resistance around this level, so 4.97 up to 5 na price area. So, meron kasi tayong double bottom support and may confluence sa 5 psych resistance. So, let's see sa next trading week kung kaya na bang mag-breakout ng nickel para i-test itong 4.97 to 5 na area or babalik ba siya dito para mag-test ng support. So, next stock, that's BPI. So, for BPI, last time na napag-usapan ko yung stock, November 28. So, more than a month. And during this period nga,
naging bullish ako towards sa BPI dahil na-overcome niya na itong MA100 tapos napuntahan niya yung significant price area na kung saan nalagpasan niya na rin yung mga resistances. So, I'm going to remove yung mga drawings dito sa ilalim. Hindi na sila significant, no? And itong level na to, yung 116, 118 na price area, ito na yung magiging support level para sa akin, no? So, itong buong level na to from 112 because nagkaroon ng support sa consolidation area na to, tapos itong level na to sa 118, I can treat this already as the support, no? So, ito pwedeng S2, tapos ito yung S1. So, wala pa ring magbabago dito sa resistances. It's just that, para sa akin, ito na ngayon yung R1 syempre. Tapos yung R4, R2, and itong previous R4 niya, which I believe is the 52-week high, is going to be R3. So, pwedeng matest ng BPI itong level na to, at sa tingin ko ito na yung sunod na makapal niya na resistance since previous base yan at naging resistance na talaga siya, no? So, pwedeng mag-create yung BPI ng consolidation sa level na to, or it can make a bigger consolidation na masasakop niya itong S2, no? So, pwede pa siyang bumalik dito sa ilalim. So, dalawa lang yan na pwedeng mangyari. So, nakadepende talaga to sa takbo ng market kasi from the lows, BPI has already increased by 22%, no? And kung wala pang further upside sa market, then mahirapan yung stock na to tumaas since it's a part of the PSEI, first liner blue chip yan. So, pag nanghina yung market, kagaya ng nasabi ko, pag nag-below siya ng 6.3, no, pumunta pa siya sa 6.2 level, then hindi ako magugulat kung pupunta yung BPI dito sa S2 or possibly even breakdown, no, sa base niya na to. So, let's see in the coming trading week and the rest of the month kung kaya bang umabot ng BPI sa 130 price area. So, next up, Converge. So, for Converge, last time na napag-usapan ko siya, November 28, so more than a month ago. And kaka-breakout nga niya nun sa level na to, no? Sa 15.50. And nakalagay dito na possible support siya kasi ang pwedeng mangyari nun sana sa Converge is i-test niya itong level na to. Saka pa lang mako-confirm, no, na possible support itong R1. Kaso, hindi niya inabot tong levels na to at pumunta siya sa ilalim. Definitely hindi siya support dahil hindi niya napigilan yung price na hindi na mag-lower, no? So, I'm going to remove itong mga previous drawings ko. Tapos, ang nakikita akong pattern na ginagawa na ng Converge is a consolidation here. So, ibig sabihin lang yan, pwedeng maging support itong 14.24. Tapos, may nakaabang agad na support dito sa ilalim around 13.87, no? So, I could make this as the S1 along with the bottom part of the range. Tapos, itong level na to sa 16, ito pa rin yung magiging R1 niya, which is the range high, no? So, this just means kung magbe-breakout yung Converge, the next price level to test is yung 17 up to 1770 na price area, no? Even up to the 18 price level. Or, pwede niyang itest itong S1, which also has a confluence with the MA50 and even possibly yung MA100 na support. So, much like BPI, I think if the market further improves, no, pag tumaas pa, may chance talaga na abutin ng Converge itong level na to. But if the market consolidates or goes lower, then kita-kit sa S1, no, for Converge. So, next stock, GT Cap. So, for GT Cap, last time that I talked about this stock, November 24, and I was able to plot the resistances here. Tapos, hindi niya lang masyadong inintindi yung mga ibang resistances, but it's very clear na yung R3 talaga yung key level nitong stock, no? At naging na siyang double top in the short term. So, tatanggalin ko lang yung mga horizontal lines dito at i-update ko lang yung mga significant levels ng GT Cap. So, I'm going to remove this S1 support and itong S2, gagawin ko lang munang S. So, for GT Cap, itong double top na ginawa niya, definitely ito na yung R1, which could also be a range since umabot yung swing high dito sa 615 area, no? Very near sa 620. So, ito yung main resistance ng GT Cap, but it's a possibility na ito yung immediate support niya sa 570.50 kasi nagkaroon ng swing low dito. Pero posible din na it's because of the MA20, no? So, ito yung S1.
And yung bottom part ng range, ito yung gagawin kong S2. So, this means yung sa ilalim ng S2 magiging na tong S3. So, for GT cap, it's very important na makapag-breakout na siya tapos mag-close siya above sa level na to. Kasi kung hindi, most likely ang gagawin niya magko-consolidate siya between R1 and S1, no? Up until lumakas yung market or magkaroon ng magandang catalyst for GT cap para maka-breakout siya eventually. And pag humina yung market at may negative catalyst dito sa GT cap, then it won't be a surprise kung pupunta siya dito sa below ng 530 level para habulin yung next na support. Kasi para sa akin, mas strong support na yung level na to eh. And also, I can see that GT cap is creating a bottom trend line support sa level na to. So, may confluence nga talaga, no? Pag nag-breakdown siya dito sa S1 and nag-breakdown siya dito sa trend line, then most likely, yung S2 yung pupuntahan niya or below 530. So, dapat maka-breakout na yung GT cap at pumunta siya sa 620 tapos hindi na mag-close below. So, next stock, that's RLC. So, Robinsons Land Corporation, last time na napag-usapan ko siya, November 24. So, much like Converge, nilagyan ko din to ng chat na call out dito because kaka-breakout pa lang niya at hindi ko pa pwedeng makonsider agad na support itong level na to kasi kaka-break pa lang niya tapos hindi naman maganda yung breakout na talagang may momentum move, no? Pero ito nga yung nangyari, hindi na siya nag-close below. So ito dapat kasi yung ginawa ng Converge eh. Kaso yung Converge nga pumunta sa ilalim. So definitely itong R1 sa 15.66. Yan na yung S1 support para sa akin. So tatanggalin ko na tong mga drawing sa baba dahil nalagpasan na ng RLC yung mga significant price level niya, no. So, RLC, dahil nakapag 52-week high breakout siya, tumaas naman siya after ng breakout na yon. Umabot siya sa levels na to, no? So, nag-increase siya ng nearly 12%, pero nagkaroon ng pullback, no? Towards this level sa 16.52 to 16.74. Ito kasi yung previous resistance niya, no? So, nakikita nyo dyan. So, ibig sabihin pala, no? Itong na-plot ko na S1, S2 pala to dapat. Kasi itong level na to, ito na yung gagawin kong S1 since nalagpasan pala niya, no? So, confirmed na yung breakout kaso nagkaroon lang ng pullback. So, ito pala yung S1 niya. Tapos, itong level na to yung resistance sa 17.58. So, pwedeng gawin ng RLC, mag-consolidate between R1 to S1. Or kung magpapatuloy itong selling na to sa coming trading week, then pwede niyang i-revisit ulit yung S2, no? But in the event na makapag-breakout siya dito sa R1, tingnan natin kung ano yung next na resistance. So, the very obvious na levels na kailangan bantayan, itong 19.18, tapos itong around 20 na price area. So, clearly, resistance yan. Tapos, ito, no, pwedeng maging minor na resistance. So, that means 19.18 is R2. Pero, mas makapal na resistance at mas significant na resistance yung R3. So, definitely good sa Robinsons na nakapag-breakout na siya sa level na to. Pero, pangit lang yung ginawa niyang pullback kasi medyo mataas yung volume. But still, the trend is still intact at magkakasubukan ditong coming trading week, no? Kasi pag nag-breakdown pa siya sa S1 tapos pumunta siya sa S2 at nagtagal, baka yung consolidation mas maging malaki. Baka masama yung S2 as the base for the consolidation. So, it would be much better na makapag-breakout na agad to sa R1 tapos hindi na mag-close below, no? Para ma-avoid niya yung matagal na consolidation. If you want to watch yung mga previous stock market analysis videos ko, click towards the upper right. If you want to watch my videos talking about stock market lessons, click towards the bottom right. So don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so that you'll be updated sa mga future videos na i-upload ko pa. Thank you for watching this video.